Alam ko sa sarili ko na hirap ako pagdating sa pag-intindi kahit common sense na lang ang kailangan para masagot ang mga katanungan ay wala pa rin ako maisagot. Kaya naiinis ako sa sarili ko dahil hindi man lang ako makapagbigay ng ambag sa mga kaklase ko, pakiramdam ko, pabigat ako. Tawagin na lang natin siyang Mina. Siya po ay 15 years old at graduating na ngayon ng high school. At sa tingin niya ay typical na problema lang naman ang kanyang pinagdadaanan, kagaya na lang sa iba pang estudyante. Noong magsisimula pa lang siya ng grade 10 ay akala niya na magiging kaklase niya ang kanyang mga kaibigan, pero nagkamali siya dahil nagulat na lang si Mina nang siya ay napasama sa star section. Kaya kung ano-ano na lang agad ang pumasok sa isipan ni Mina at inamin niya naman sa kanyang sarili na dinadown niya agad ang sarili niya nung mga panahon na yon. Dahil halos lahat ng mga naging kaklase niya ay gumraduate ng elementary ng with honors. Kakilala niya rin ang iba niya pang naging kaklase na sobrang tatalino since elementary at palaging active at higit sa lahat ay hindi nahihiya sa recitation. Kaya nung magsimula ang kanilang klase ay nagsimula na rin siyang mainggit sa kanyang mga kamag-aral at nainis na rin sa kanyang sarili. Karamihan din sa kanyang mga kaklase ay palaging nagre-recite samantalang si Mina ay tanong pa lang ay nahihirapan na siyang intindihin. Paano pa kaya kung sa pag-iisip ng sagot kaya alam niya sa kanyang sarili na sobrang hina niyang makaintindi? Kaya ganoon na lang ang inis ni Mina sa kanyang sarili dahil kahit common sense na lang ang kailangan para makasagot sa tanong ay wala pa rin siyang maibigay. At nung minsan ay kinailangan nilang mag-grouping sa kanilang section at halos lahat ng naging kagrupo niya ay natural na matatalino. Kaya nagsimula na namang mainis si Mina sa kanyang sarili dahil hindi naman siya makapagbigay ng ambag sa kanyang mga kagrupo. Pero sinubukan naman ni Mina na magbigay ng opinyon sa kanyang mga kagrupo pero mali naman agad kaya pakiramdam niya ay naging pabigat lang siya sa kanyang mga kagrupo. At si Mina ang tipo ng tao na kahit simpleng conversation lang ay pinagdududahan niya agad ang kanyang sarili kung tama ba ang kanyang mga sinabi. Nagdududa siya agad kung tama ba ang kanyang grammar at kung meron bang kahit konting connections ang kanyang mga sinabi sa pinag-uusapan. Kaya ganoon na lang ang takot ni Mina na baka mapagtawanan siya ng kanyang mga kaklase at sobra din ang kanyang takot dahil baka isipin ng mga kaklase niya ay naturingan siyang matalino pero hindi naman makaintindi. Kaya nitong mga nakaraang araw ay sinubukan ni Mina na tanungin ang kanyang sarili kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya kung bakit siya nagkaganito. Dahil natatakot na rin si Mina dahil noon naman ay palagi siyang may honor simula grade 1 hanggang grade 6. At sa tingin ni Mina, yung pagiging honor student ng elementary ang magagandang bagay niya lang na nagawa at naibigay sa kanya mga magulang para maipakita na hindi siya nagpapabaya sa pag-aaral. At ang lubos na ikinatatakot ni Mina ay baka first quarter pa lang nila ay matanggal na siya sa with honors at baka makagalitan siya ng kanya mga magulang at ma-disappoint. Pati na rin ang iba pa nilang kamag-anak na nakakakilala kay Mina, ang kinatatakot niya ay baka sabihin sa kanya na ano na nangyari sa'yo, diba dati ay honor student ka, bakit ngayon ay hindi na? Kaya sa ngayon ang tanging kagustuhan lang ni Mina ay gumraduate ng may karangalan. Pasensya na po kayo kung naparami ang talak ko, kailangan ko pa pong humingi ng tulong sa problema ko na to. Hanggang dito na lang Ate Cherry, salamat sa pag-unawa. At sa tingin ko kung bakit sobrang nahihirapan ka ngayon kasi napakahirap naman talaga ng algebra. Pero sobrang importante na alam mo sa sarili mo kung saan ka mahina at aminado ka. Dahil sobrang laki ng tsansa mo na matuto kaysa sa mga taong nagdudunong-dunungan. Basahin ko dito yung bandang dulo ng kanyang sulat. Ang galing nyo pong magkwento Ate Cherries, ang sarap nyo pong magluto, ang galing nyo rin pong magbigay ng payo kahit minsan ay magkasalungat ang opinyon nyo sa opinyon ko. At sa isang pangungusap lang na to ay makikita natin kung gaano kalawak ang pangunawa ng ating letter sender. Dahil sobrang dami ko ng karanasan na kapag hindi pasok sa audience yung mga sinabi kong payo ay todo-todo na sila magalit kahit hindi ko naman sila inaano. Pero ang ating letter sender na sinasabi niyang mahina yung ulo niya, nauunawaan niya kung paano rumespeto ng opinyon ng iba at para sa akin matalino ka. Alam niyo, dumating din ako sa panahon na parang nabobobohan din talaga ako sa sarili ko, lalo na sa kalagayan ko ngayon na sobrang daming taong umaasa sa mga sasabihin ko. At merong isang tao na nakapagsabi sa akin na alamin ko daw at aminin ko sa sarili ko kung saan ako mahina, then manage your weakness. At hanapin ko rin daw sa sarili ko kung saan ako magaling at saan ako malakas, then strengthen your talents. At kagaya mo na aminado ka kung saan ka mahina, sigurado matututo ka. Halimbawa na lang ako na never nyo maririnig sa video ko kahit isa sa mga video ko na pinromote ko yung sarili ko para hingan nyo ako ng advice. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako magaling doon, pero dahil aminado ako na hindi ako magaling doon at willing akong matuto, hindi na ako masyadong sabaw ngayon. Dahil marunong ako makinig at natututo ako sa inyo at lalong-lalo na hindi ako mahilig magmarunong. Huwag mo masyadong puwersahin yung sarili mo sa mga bagay-bagay kasi lalo ka lang mahihirapan. Palagi mong samahan ng saya yung mga ginagawa mo sa eskwela. Dahil kahit hindi lang naman sa pag-aaral, kahit sa trabaho, kapag nakafocus ka lang sa dapat mong gawin ay parang sobrang hirap, pero pag sinamahan mo ng saya kahit papano gumagaan. At bilang nanay na rin ako, hindi ko ginagawang sukatan yung ranking ng anak ko sa eskwelahan kung nagpapabaya ba sila sa pag-aaral. Yung makita lang namin na nagsisikap kayo at nagtsatsaga kayo na matuto ay reward na sa amin yon, bonus na lang kung may medal. Kaya para sa mga
mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Ang dami kong dinaldal. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Like and share para alam mo na naman namin bukas. Bye-bye!